Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pinakabagong senatorial survey na ginawa at inilabas ng Pulse Asia Research Incorporated. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng Pulse Asia ang pinakabagong senatorial survey na ginawa noong February 20 hanggang February 26. Tinanong ang mga rehistradong botante sa buong bansa kung sino ang malamang na kanilang iboboto bilang senador kung ang halalan ay gaganapin sa panahon ng survey. Ganito yung tanong. Kung ang eleksyon sa May 2025 ay gaganapin ngayon, sino-sino ang mga sumusunod na personalidad ang inyong iboboto bilang senador? Mari kayong pumili hanggang 12 na pangalan. Narito ang resulta ng nasabing survey ng Pulse Asia. Nanguna si Bongo ng PDP Laban na may nakuhang 58.1% noong nakaraang January survey ng Pulse Asia. Si Go ay number 2. Pero umakyat siya ngayon sa pinakamataas na position. Nasa pangalawang position ngayon si Erwin Tulfo ng Lakas. Siya ay nakakuha ng 56.6%. Si Tulfo ay number 1 noong January survey. Bumagsak siya ngayon sa number 2 na position. Nasa ikatlong pwesto si Tito Soto ng NPC na nakakuha naman ng 49%. Napanatili ni Soto ang kanyang position dahil number 3 siya noong January survey. Sumunod naman kay Soto si Bong Revilla ng Lakas na may 46.1%. Umakyat ng pwesto si Revilla dahil nasa ika-6 na position siya noong January survey. Sumunod naman kay Bong Revilla ay si Bato de la Rosa ng PDP Laban. Siya ay nakakuha ng 44.3%. Noong January survey, si Bato ay nasa 10th position. Pero ngayon, February survey, siya ay nasa ika-5 position. Sumunod kay Bato ay si Willie Revillame Independent. Siya ay may 42.3%. Umakyat din sa pwesto si Revillame dahil nasa ika-9 na position siya noong January survey. Sumunod kay Revillame ay si Ben Bitag Tulfo, isa ring independent. Nakakuha siya ng 40.7%. Noong January survey, si Ben Tulfo ay nasa ika-4 na position. Bumaba siya ngayon sa ika-7 pwesto. Sumunod kay Ben Tulfo ay si Manny Pacquiao ng PFP. Siya ay nakakuha ng 39.9%. Noong January survey, si Pacquiao ay nasa ika-12 pwesto. Pero ngayon, umakyat siya sa ika-8 pwesto. Sumunod kay Pacquiao ay si Lito Lapid ng NPC. Siya ay nasa ika-9 na position dahil nakakuha siya ng 39.4%. Noong January survey, si Lapid ay nasa ika-14 na pwesto. Nasa ika-10 position naman si Abby Binay ng NPC. Siya ay nakakuha ng 37.6%. Noong January survey, si Binay ay nasa ika-11 pwesto. Umakyat siya sa ika-10 position ngayon. Sumunod sa kanya si Pia Cayetano ng Nationalista Party na may nakuhang 37.5% na nagbigay sa kanya ng ika-11th position. Nasa ika-5 position si Cayetano noong January survey. Sumunod sa kanya si Camille Villar ng Nationalista Party. Si Villar ay may 36.6% at siya ay nasa ika-12 position ngayon. Last January, si Villar ay nasa 13th position. Sumunod kay Villar ay si Ping Lacson na may 35.8%. Nasa ika-8 position si Lacson noong January survey, pero ngayon bumagsak siya sa ika-13 position. Umahabol naman ang mga sumusunod.
Amy Marcos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Benhur Abalos, Philip Salvador, Gringo Hunasan, Francis Tolentino, Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bundok, Colonel Busita, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Apollo Kibuloy, J.B. Hinlo, Ariel Kerubin, Doc Mata, at Heidi Mendoza. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo sa survey na ito ng Pulse Asia? Kung meron kayong opinion o meron kayong pananaw, please leave your comment. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. See you again sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.